Noong unang beses siyang hinabol ng kidlat, hindi ito bumagsak mula sa langit, naglakad ito, mabagal pero sigurado, sa gitna ng ulanan, kasunod ang kanyang mga yapak. Walang kulog. Walang kidlat sa langit. Pero naroon ang liwanag, umiilaw sa dilim, gumagapang sa lupa at humahabol sa kanya. 10 taong gulang lang si Elmo noon, payat, maputla, at laging may bakas ng gutom sa mga mata. Sa isang barong-barong sa gilid ng sapa sa Sitio Candelaria siya lumaki, isang lugar na kahit sa mapa ng munisipyo ay madalas nalilimutan. Ulila na siya sa ama, at ang kanyang inang si Aling Dory ay isang labandera na may matagal ng sakit sa baga. Kada gabi, ang inuubo nitong katawan ay parang orasan ng bahay, laging sumasabay sa tahol ng mga aso tuwing hating gabi. Tahimik ang buhay nila pero hindi maipagkakaila ang bigat nito. Si Elmo ay hindi lang bata, isa siyang batang lumalaban araw-araw para sa konting bigas at konting pag-asa. Sa eskwela, lagi siyang tahimik. Di siya marunong magtayo ng kamay o lumaban sa mga nambubuli. Pero may isang tao lang na palaging nandoon sa tabi niya, si Lian, isang batang babae na palaging may ngiti sa labi at laging may baong tinapay para sa kanya. Siya lang ang nakakausap ni Elmo nang walang takot o hiya. Para kay Elmo, si Lian ang kanyang liwanag hanggang dumating ang gabi ng unang paglakad ng kidlat. Nagsimula ang lahat ng umulan ng sunod-sunod sa loob ng 2 linggo. Hindi bagyo pero parang may galit ang langit. Araw-araw ay basa ang lupa, makulimlim ang langit at may kung anong kaba sa hangin. Isang gabi, habang natutulog si Elmo sa tabi ng kanyang ina, nagising siya sa kakaibang tunog, parang kaluskos ng dahon, pero may halong tunog ng kumikislap na kuryente. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa siwang ng dingding. Doon niya unang nakita, isang hugis tao, nakabalot sa liwanag, nanginginig ang paligid habang naglalakad ito sa putik ng bakuran nila. Hindi ito mabilis. Hindi rin ito diretsong humahabol. Pero bawat hakbang ay may kuryente. Ang paligid nito ay tila binubura ng ilaw, parang sinusunog ng kidlat ang mga dahon at damo na nadaanan. Ngunit ang nakakakilabot, wala itong mukha. Mula noon, gabi-gabi na niyang nararamdaman ang presensya nito. Hindi na siya makatulog. Kahit sa araw, parang may bakas ng sunog sa likod bahay nila, mga tuyong damo sa gitna ng basang lupa. Minsan, sa eskwela, habang nasa likod siya ng silid, may amoy ng sunog na biglang dumarating, at ang mga ilaw ay kumikislap kahit maliwanag ang araw. Nakikita mo rin ba siya, bulong ni Lian isang araw habang sabay silang naglalakad pauwi. Natigilan si Elmo. Akala niya siya lang. Pero sa mga mata ni Lian, nandoon din ang takot. Yung naglalakad na may ilaw pero walang mukha. Mula sa gabing iyon, naging mas madalas ang pagkikita nila ng nilalang na iyon. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito tumatakbo. Pero sa bawat paglapit nito, parang kinukuryente ang kaluluwa ni Elmo. Parang kinukuha ang init ng katawan niya. May gabi pa nga na paggising niya, may marka ng paso ang balat niya sa balikat, isang hugis pa. Sa kabila ng lahat, may mga sandaling napapatawa pa rin siya ni Lian. Kapag nagtatago sila sa ilalim ng sirang waiting shed para lang makaiwas sa ulan, o kapag nagpapalipad sila ng plastik na saranggola sa tuktok ng burol, kahit basa ang paa nila sa putik. Sa mga pagkakataong iyon, nakakalimutan ni Elmo ang takot. Pero palagi, sa bawat ngiti, may aninong sumisingit. May kidlat na lumalakad sa kanyang likuran, palapit ng palapit. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, hindi na siya natulog. Narinig niya na naman ang kaluskos sa labas. Dinikit niya ang tainga sa dingding at nandoon nga. Ang tunog ng tubig na lumalagaslas sa balat ng isang nilalang na gawa sa liwanag. May amoy ng sunog. May tunog ng kuryenteng humahampas sa hangin. Pero mayong gabi hindi ito dadaan lang. Elmo, mahinang tinig. 1, 2, 3 beses. Sa una, akala niya guni-guni lang. Pero ang tinig ay hindi galing sa loob ng bahay. Galing ito sa labas. Sa likod ng pader. Sa gitna ng ulan. At hindi ito tinig ng tao. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina. Ginigising niya ito pero hindi magising. Para bang may humigop ng lakas nito. Tumakbo siya palabas ng bahay at sumigaw sa dilim. Sino ka ba? Anong gusto mo? Sa likod ng sagingan, unti-unting lumitaw ang liwanag.
Pero hindi ito ordinaryong liwanag. Parang pusong binibiyak, ang gitna nito ay may hugis bata. Maliit. Hubad. Nanglalagkit sa kuryente. At ang pinakamalupit, ang mukha nito ay mukha ni Elmo. Muli siyang napaatras. Ang huling bagay na nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang bata sa liwanag, tumuturo sa kanya, at sa dila nito ay may salitang hindi niya maintindihan, parang sinaunang dasal na nakakapaso sa hangin. Kinabukasan, nagising si Elmo sa tabi ng sapa. Basa, nanginginig pero buhay. Walang liwanag. Walang bakas ng nilalang. Pero sa kanyang braso, may bagong marka, isang linya ng kidlat, tila ba nakaukit na sa mismong kalamnan niya. At mula noon, sa bawat hakbang niya may liwanag na sumusunod. Tahimik. Mabagal. Pero hindi nawawala. Kaya kung sakaling may marinig kang kaluskos sa gitna ng ulan, o amoy ng sunog kahit walang apoy, huwag mong sundan. Dahil minsan, ang kidlat ay hindi lang bumabagsak. Minsan, lumalakad ito. At minsan naghahanap ito ng batang kapalit. Simula ng gabing iyon, tila hindi na naging pareho ang mundo ni Elmo. Sa bawat pagdilat ng mata niya, hindi lang takot ang sumasalubong, kundi tanong. Bakit siya? Ano ang nilalang na yon? At bakit ang mukha ng bata sa liwanag ay mukha niya? Tahimik lang si Elmo araw-araw. Kahit si Lian, nasanay na sa pananahimik niya, napansin ang bigat sa mga mata niya. Sa eskwela, iwas siya sa tingin ng mga guro, sa mga kaklase, at sa salamin, lalo na sa salamin. Para bang takot siyang baka sa isang iglap, hindi na siya ang makikita niya roon. Bakit ayaw mo nang kausapin si nanay? Tanong ni Lian isang hapon habang sabay silang umuupo sa ilalim ng punong santol. Dati, kahit masakit baga niya, nakikipagkwentuhan ka pa rin. Hindi sumagot si Elmo. Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman kapag ang takot ay hindi galing sa labas kundi galing sa loob, parang may gumigising sa kanya sa gabi at bumubulong sa tenga niya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Parang tinig ng dugo na gustong tumakbo palayo sa sarili nitong ugat. Nagsimula ring dumistansya ang mga kapitbahay. Sabi nila, may sunog daw na biglang sumiklab sa bakuran nila noong madaling araw. Pero walang nakita kung sino ang may gawa. May nagsasabing malas si Elmo. May iba naman, iniwasan ang bahay nila. May kakaibang nilalang dyan, bulong ng mga matatanda. May sumpa ang batang yan. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad siya pauwi, isang matandang lalaki ang biglang tumawid sa daan at humarang sa kanya. May hawak itong baston na may nakakabit na palaspas at luma ng kwintas na may mutyang maladagat ang kulay. May nagising ka, bata, anito, sabay tingin sa likod ni Elmo. Hindi lahat ng ilaw ay banal. At hindi lahat ng nilalang ay galing sa langit. Nanigas si Elmo. Kilala niyo po ba yung nilalang? Tumango ang matanda. Hindi siya basta kidlat. Isa siyang sugo, tagapagbantay ng kasaysayang hindi na dapat mabuksan. Pero may dahilan kung bakit ka hinahabol. At may dahilan kung bakit siya hawak mo na ngayon. Hinugot ng matanda ang lumang kwintas mula sa kanyang dibdib. Mutya ng banlik. Isa itong pananggalang sa mga nilalang na nagmumula sa ilaw pero nabubuhay sa dilim. Inabot niya ito kay Elmo. Sa tuwing lalapit siya, mag-init ito. Pero kapag tuluyang napatay ang init nito, ibig sabihin tuluyan ka nang nahawakan. Hindi makapaniwala si Elmo. Luma at tila walang silbi ang kwintas. Pero nang mahawakan niya ito, parang may kuryenteng dumaan sa balat niya. Ngunit hindi katulad ng sakit mula sa nilalang, ito ay parang paghinga ng lupa, malamig pero buhay. May kapangyarihan. Ako si Mang Elias, dagdag ng matanda. Albularyo. Hindi tagaligtas, pero tagapagbantay ng mga lihim. At ang sayo, Elmo, hindi lang lihim, kundi kasalanan ng nakaraan. Sa gabing yon, bumalik si Elmo kay Inang Dory. Tahimik siya habang tinatabihan ang inang halos hindi na makagulapay sa ubo. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, nagsalita ang ina. Hindi kita dapat isinama rito, bulong nito. Dapat doon ka na lang sa Maynila, kasama ng tiyahin mo, pero bakit, Nay? Tanong ni Elmo. Anong meron dito? Napahikbi si Dory. Ang tunay mong ama hindi siya tao. Hindi agad nakasagot si Elmo. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o totoo.
Pero hindi pa man niya naintindihan, nagsimula nang pumatak ang ulan sa labas, at ang kwinta sa kanyang dibdib, unti-unting umiinit. Naglingkod ako sa isang nilalang noon, paliwanag ng ina. Diwata siya, pero masyadong makapangyarihan. Pinagtagpo kami ng tadhana, at ikaw ang bunga. Pero sa kasunduan, hindi ka dapat mabuhay. Hindi ka dapat manatili rito. Ikaw ang bunga ng pagkakamaling hindi nila matanggap. Yung nilalang, tanong ni Elmo. Yung kidlat. Hindi siya ang ama mo, sagot ng ina. Pero siya ang tagapagbantay. Naghihintay lang siya ng pagkakataon para bawiin ka. Kinabukasan, bumalik si Elmo kay Mang Elias. Dala niya ang mutya, at dala rin niya ang mabigat na tanong, ano ang totoo niyang katauhan? Ikaw ay kalahating tao, kalahating hindi, sabi ni Mang Elias. Pero hindi ka masama. Ang tanong lang, paano mo pipiliin gamitin ang apoy sa loob mo? Sinimulan siyang turuan ni Mang Elias ng mga dasal na lumang-luma, nakasulat sa dahon ng saging at sinasabayan ng usok ng kamangyan. Tinuruan siya kung paano kilalanin ang mga tunog sa paligid, kung alin ang hangin, at alin ang bulong ng mga nilalang. Pero habang natututo siya, mas lalo siyang nalilito. Minsan, nararamdaman niyang ayaw niyang ipagpatuloy. May gabi na umiiyak siya nang hindi alam kung bakit. May sandali na parang gusto niyang sumuko at hayaang kunin na lang siya ng nilalang. Kasi baka nga totoo, baka siya nga ang panganib. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang hindi niya maiwan, si Lian. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, napansin niyang tila may kakaiba. May anino sa likod ni Lian. At ang mutya sa dibdib niya, mainit na. Mas mainit kaysa dati. At sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng araw na unti-unting tinatakpan ng ulap may isang batang babae ang nakatayo. Basang-basa. Walang saplot. At ang mukha nito, mukha ni Lian. Ngunit hindi siya si Lian. At sa gitna ng katahimikan, narinig niyang muli ang tinig na minsang bumulong sa kanyang panaginip, dalawa lang kayo pero isa lang ang kailangang maiwan. Nang gabing iyon, habang hawak-hawak ni Elmo ang umiinit na mutya, tila buong katawan niya ay umuugong sa kaba. Ang larawan ng batang may mukha ni Lian ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya, basang-basa, walang mata, at nakangiti sa paraang hindi dapat. Gusto niyang paniwalaan na guni-guni lang lahat ito, napagod lang siya, na masyado na siyang nadadala ng takot. Pero ang mutya sa dibdib niya ay hindi nagsisinungaling. Bakit siya, bulong niya sa sarili habang nakaupo sa ilalim ng papag. Bakit si Lian ang ginaya? Napatingin siya sa ina na mahimbing na natutulog sa gilid ng silid. Maputla na ito, parang nauupos na kandila. Sa bawat pag-ubo, parang unti-unting kinukuha ng gabi ang huling liwanag ng buhay nito. At sa bawat sandaling wala si Elmo sa tabi ng ina, mas lumalalim ang guilt sa dibdib niya, parang siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap na ito. Kahit gusto niyang takasan ang mundo ng mga nilalang, hindi na niya kaya. Hindi na ito basta kwento. Hindi na ito basta panaginip. Isa na itong realidad na pilit niyang tinatanggap, kahit basag na basag ang damdamin niya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Elmo sa eskwela. Sa halip, dumiretso siya kina Mang Elias. Humahangos siya, pawis at lagkit ng takot ang bumabalot sa kanya. Lian, agad niyang sambit. May gumaya sa kanya. Hindi ko alam kung siya pa yung totoong Lian. Tahimik lang si Mang Elias habang hinihimas ang kanyang baston. Yan ang likas sa dilim, Elmo, anito. Hindi ito palaging umaatake. Minsan, ginagaya muna nila ang mahal mo para sirain ka sa loob. Hindi ang katawan mo ang inuuna nilang kainin, kundi ang puso mo. Tulala si Elmo. Paano ko malalaman kung siya pa yung tunay? Ang puso mo lang ang makakaramdam, sagot ni Elias. Pero kung mali ang piliin mo, baka yon na ang katapusan niya. Mas lalong nadurog ang damdamin ni Elmo. Gusto niyang lumaban, pero anong laban ng batang tulad niya? Sa murang edad, pasa na niya ang mga lihim ng pamilya, ang pagkakakilanlan niyang kalahating hindi tao, ang sakit ng ina, at ngayon ang banta sa tanging kaibigang meron siya. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa Sitio Candelaria. Isang bata ang bigla na lang nawala ng ulirat sa gitna ng klase, nakatingin lang sa kisam, paulit-ulit na binubulong ang salitang, liwanag-liwanag-liwanag, tila sinapian.
May mga hayop din sa paligid na natagpo ang sunog ang balat, isang pusa, isang tandang, pati ang isang aso ng barangay Tanod. Pero ang mga sugat, kakaiba, may marka ng hugis pa, parang nilakaran ng nilalang na may apoy sa talampakan. At si Lian, unti-unting nagbago. Hindi na siya gaya ng dati. Tahimik na rin siya, pero hindi na yon yung tahimik na puno ng lambing. Ang katahimikan niya ay malamig, parang laging may iniintay. Minsan, tumatawa siya mag-isa, walang dahilan, walang sigla. Parang ginagaya lang ang isang taong masayahin. Dito na napuno si Elmo. Isang hapon, sinundan niya si Lian pauwi. Nagtago siya sa mga damuhan at sa likod ng mga puno. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Pagdating ni Lian sa ilalim ng isang punong nara, bigla itong tumigil. At mula sa kanyang likuran, lumitaw ang anino ng isang nilalang, mahaba ang braso, mababa ang katawan, at may ningning na parang kidlat sa mga mata. Hindi niya alam kung anong klaseng tapang ang pumasok sa katawan niya, pero lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at sumigaw, "Lian!" Biglang nawala ang anino. Tumalikod si Lian, umiti, pero hindi iyon ang ngiting kilala niya. Mabigat. Malalim. At ang mga mata niya walang liwanag. "Bakit mo ako sinusundan, Elmo?" tanong niya sa malamig na boses. "Gusto ko lang makasigurado," sagot niya. "Kung ikaw pa ba talaga yan?" Lumapit si Lian at hinawakan ang kamay ni Elmo. "Ako pa rin ito, Anya. Kaibigan mo. Hindi mo ba ako kilala?" Umiinit na ang mutya sa dibdib niya. Alam niyang delikado ito, pero hindi niya kayang bitawan si Lian. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang may dumaan na anino sa likuran niya. Isang mabilis na aninong parang usok, at bago niya malaman, may matalim na tinig na sumigaw mula sa di kalayuan. Si Mang Elias. Kasabay ng kanyang sigaw, may inihagis siyang bagay, isang maliit na botelyang may berdeng likido. Nang tumama ito sa lupa malapit kay Lian, sumiklab ang apoy, at sa gitna nito nakita ni Elmo ang tunay na anyo ng kausap niya. Isang nilalang na halos tao ang hitsura, pero may balat na parang binutas ng kidlat, at mata na walang itim, puro liwanag. Tumakbo si Elmo palayo, hinila siya ni Elias at sabay silang tumakbo sa masukal na bahagi ng kakahuyan. "Hindi na siya," sabi ni Elias habang hingal na hingal. "Ginaya siya. At kung hindi tayo umabot baka kinain ka na niya." "Paano ko siya maililigtas?" nanginginig na tanong ni Elmo. Kung yon ay hindi siya nasaan ang totoong Lian? Tumahimik si Elias. "Hindi ko alam, Elmo. Pero isang bagay ang malinaw, ginagamit ka nila. Ang damdamin mo. Ang pagkatao mo. At kung hindi ka matuto kung paano ilaban ang sarili mo, lahat ng mahal mo mawawala." Napaupo si Elmo sa lupa, humahagulgol. Hindi na niya alam kung sino siya, o kung anong meron sa kanya na pinag-agawan ng mga nilalang ng dilim. Ang puso niyang dati punong-puno ng pangarap, ngayon ay pinaghahati-hay siya ng takot at galit, ng pag-asa at puot. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang tinig sa loob ng kanyang isipan ang umuusbong, "Hindi mo sila maliligtas kung hindi mo muna kilalanin kung sino ka talaga." Simula nang tuluyang ipakita ng nilalang ang itsura niya sa ilalim ng katawan ni Lian, hindi na mapanatag si Elmo. Lahat ng bagay sa paligid niya, mga tunog, galaw ng hangin, anino sa mga pader, parang nagbabadya ng panibagong panganib. Kahit ang langit ay tila laging madilim, laging nagbabantang bubuhos ang ulan kahit wala pang ulap. Tila ang buong Sitio Candelaria ay nilulukob ng isang unti-unting lumalapit na bagyong hindi kayang banggitin ng tao. Wala nang balita kay Lian. Simula noong gabi ng engkwentro, para bang naglaho na lang siya. Kahit ang bahay nila ay tila naiwan sa isang iglap, sarado ang bintana, nakapako ang pinto, at walang kahit anong bakas kung nasaan siya o ang kanyang pamilya. May tsismis pa nga sa baryo na nakita raw sa gitna ng bukid si Lian, pero walang mukha, nakatingin lang sa langit habang unti-unting nagliliwanag ang katawan nito. Hindi na muling nagpakita ang ginayang Lian. Pero ramdam ni Elmo na hindi pa tapos ang lahat. Ramdam niya sa init ng mutya, sa panaginip niyang paulit-ulit binabalikan siya ng batang may mukha niya, sa malalamig na hangin tuwing hating gabi na tila may bulong sa mga puno, hindi pa siya ligtas. Hindi pa siya handa, sabi ni Mang Elias isang gabi habang tinuturo niya kay Elmo ang pag-ukit ng mga sinaunang salita sa kawayan. "Ang apoy sa loob mo, Elmo, hindi pa lubusang nagigising.
Pero kailangan nating magsimula. Mula noon, araw-araw ay puno ng pagsasanay ang bawat oras niya. Tinuturuan siya ni Elias ng mga lumang dasal, kung paano tumingin sa anino at makilala kung may halong dilim, at kung paano gamitin ang kanyang damdamin, ang takot, galit, at pagmamahal bilang sandata. Pero kahit paunti-unti siyang natututo, ramdam pa rin niya ang takot sa dibdib niya. Hindi siya isang mandirigma. Isa lang siyang batang nalilito, sugatan sa damdamin, at nangangapa sa mundo na bigla na lang naging punang mga lihim at panganib. Sa tuwing natutulog siya, bumabalik sa panaginip niya ang mukha ng ina. Maputla. Mahina. At sa bawat panaginip, unti-unti itong nawawala. Minsan, nagigising siyang umiiyak, at habang pinupunasan niya ang luha niya, hindi niya alam kung dahil sa takot o sa guilt. Dahil habang lumalapit siya sa mundong kailangan niyang harapin, pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumalayo sa mga taong minahal niya. Hindi ako bayani, bulong niya isang gabi habang nakaupo sa tuktok ng burol. Hindi ko alam kung kaya ko to. Pero ikaw lang ang meron kami, biglang sabi ni Mang Elias mula sa likuran. Hindi mo kailangan maging bayani. Kailangan mo lang piliin. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang presensya ng kalaban. Sa mga baryo malapit sa kanila, sunod-sunod na ang insidente, mga batang nawawala, mga halaman na natutuyo kahit katatapos lang ng ulan, at mga ilaw na kusang namamatay. Sa isang bahay, natagpuan ang isang nanay na nakatulala sa kisame, habang yakap-yakap ang unan, akala ng lahat, tulog siya, pero nang kalabitin ng kapitbahay, wala na pala siyang malay. Buhay ang katawan, pero wala na ang loob. Lumalaki ang sakop niya, sabi ni Elias habang pinapakita kay Elmo ang mapa ng mga nangyayaring insidente. Hindi lang ikaw ang gusto niya, kundi ang lahat ng may liwanag sa puso. Gusto niyang gawing hungkag ang buong sitio. Isang gabi, habang pauwi si Elmo mula sa sapa kung saan siya nagpapalakas gamit ang tubig alon, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Sa bawat liko ng daan may kaluskos. Hindi mabilis. Hindi rin humihinto. Parang may galaw na hindi naubusan ng tiyaga. Nang dumaan siya sa ilalim ng matandang punong balete, doon niya nakita. Isang anino, hindi isang tao. Matangkad, payat, at may mga mata na parang bituin sa gabi. Hindi ito gumalaw. Pero hindi rin ito nawawala. Nang tapatin niya, para bang nakatingin lang ito sa kanya, hindi umaatake, pero naroon lang, nanonood. Hindi siya makakilos. Nangalambot ang tuhod niya. Ramdam niya ang lamig sa loob ng dibdib at ang mutya, naglalagablab na ang init. Alam mo na kung sino ka, biglang bulong ng nilalang, kahit hindi gumagalaw ang bibig nito. Pero hindi mo pa alam kung sino talaga ako. Biglang lumiwanag ang paligid, hindi dahil sa kidlat, kundi sa ilaw na nagmumula sa mutya. Napapikit si Elmo. Nang dumilat siya, wala na ang anino. Pero sa lupa, may naiwan isang maliit na laruan, isang saranggola na kulay pula. Saranggola ni Lian. Napaupo siya sa lupa, muling naluha. Ang takot na kanina ay parang apoy, ngayoy parang lamig na dumadaloy sa buto. Hindi lang ito laban ng katawan. Ito'y laban ng damdamin. At habang papalapit ang gabi ng pagharap sa nilalang, mas bumibigat ang tanong, kung kailangan niyang lumaban hanggang saan ang kaya niyang isuko. At kung may kailangang mawala para mailigtas ang lahat, siya ba yon? Sa huling gabing iyon, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina na humihina na lang sa pagitan ng mahahabang katahimikan, hawak niya ang mutya at ipinikit ang mga mata. At sa dilim, isang pamilyar na tinig ang narinig niya, darating na ako, Elmo. At dala ko ang anyo ng lahat ng iniwan mo. Bumibilis na ang takbo ng oras. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ni Elmo na mas lumalapit ang gabing matagal na niyang kinatatakutan. Lahat ng nararamdaman niya, yung init ng mutya, mga panaginip na paulit-ulit, at ang mga aninong dumaraan sa gilid ng mata niya tuwing dapit hapon, parang paalala na hindi na siya makakatakas. Isang hapon, habang binabalikan niya ang mga ukit sa kawayan na itinuro ni Mang Elias, may dumating na bisita. Mabagal ang hakbang, mahigpit ang pagkakayapos sa sarili, si Lian. Pero hindi ito ang ginayang Lian. Hindi rin ito ang masayahing kaibigan niyang kilala niya noon. Si Lian na yon ay tahimik, namumutla, at parang nabura ang liwanag sa mga mata. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Elmo, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo.
Hindi agad nakakibo si Elmo. Gusto niyang yakapin si Lian, tanungin kung nasaan siya nitong mga nakaraang linggo, kung nasaktan ba siya. Pero nauunahan siya ng kaba, baka isa na naman itong patibong. Matagal na nila akong hawak, sabi ni Lian habang nauupo sa malaking ugat ng puno. Noong unang beses na nakita mo akong ginaya, totoo yon. Pero hindi nila ako tuluyang kinuha, hindi pa. Pinapabalik nila ako para bantayan ka. Bantayan, bulalas ni Elmo. Ikaw. Tumango si Lian habang pinipigilan ang pag-iyak. Gusto nila malaman kung hanggang saan na ang alam mo kung kailan ka magiging handa. Ginamit nila ang alaala natin, yung pagkakaibigan natin para makalapit sa'yo. Akala ko makakatakas ako. Pero hindi ganun kadali. Nanlambot si Elmo. Pakiramdam niya ibinagsakan siya ng mundo. Lian, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya, ang tanging liwanag sa lahat ng dilim ginamit ng kalaban. Pero sa mata ni Lian, naroon ang pagsisisi. Naroon ang takot. At naroon pa rin ang kaibigan niyang kilala niya. Hindi mo kasalanan, bulong ni Elmo. Alam kong pinilit ka lang nila. Hindi lang yon, Elmo, sabat ni Lian. Kaya akong ginamit dahil hindi lang ikaw ang may lihim. Napakunot ang noo niya. Ano nang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lian. May kaugnayan ang pamilya ko sa kanila. Ang lolo ko dating tagapangalaga ng mga nilalang. Isa siyang bantay dilim. Pero pinili niyang talikuran ang tungkulin para iligtas kami. At dahil doon, pinutol nila ang dugo naming makapangyarihan. Pero hindi tuluyang nawala. Nanatiling tahimik si Elmo habang nakikinig. Sa gitna ng mga revelasyon, isang bagay lang ang malinaw, mas malaki ang laban na pinapasok niya kaysa sa akala niya. At hindi lang siya ang target, kundi ang mga may natitirang apoy sa dugo. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Elmo sa loob ng barong-barong nilang halos hindi na makasalo sa hangin, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Tumayo siya at agad tinignan ang ina. Si Aling Dory hindi na humihinga. Nanay, mahinang bulong niya habang nyugyog ang balikat ng ina. Walang tugon. Walang galaw. Wala na ang init sa balat nito. Sumabog ang luha ni Elmo. Sa lahat ng kinatatakutan niyang mawala, ito ang pinakamasakit. Lahat ng sakripisyo ng ina niya, lahat ng gabing ginigising siya ng ubo, lahat ng ngiting pilit nitong ibinibigay sa kabila ng kahirapan, ngayon ay natapos na. At hindi niya man lang naisalba. Kinukuha na nila ang lahat sa'yo, bulong ni Mang Elias, na biglang lumitaw sa may pintuan. At hindi pa sila tapos. Bakit ako? Sigaw ni Elmo. Bakit lahat ng mahal ko, tinatanggal nila sa akin? Ano bang meron sa akin? Lumapit si Mang Elias at inilapag sa kanyang harapan ang isang lumang itim na kahon, may mga ukit na hindi niya maintindihan. Oras na, sabi ni Elias. Ito ang kahon ng hating silaw. Sa loob nito, naroon ang katotohanan tungkol sa pinag-ugatan mo. Pero babala lang, Elmo, kapag binuksan mo ito, hindi mo na kayang ibalik ang dati mong pagkatao. Dahan-dahang binuksan ni Elmo ang kahon. At sa loob nito may nakabalot na tela. Nang alisin niya ang takip, tumambad sa kanya ang isang luma, ngunit makinang na salamin. Hindi ito ordinaryong salamin. Nang tumingin siya rito, hindi niya nakita ang sarili. Sa halip, nakita niya ang isang nilalang, katawang tao, ngunit may balat na parang abo, at mga mata na asul na parang liwanag ng kidlat. Ako ito, bulong niya. Tumango si Elias. Ikaw ang anak ng liwanag at dilim. Ipinanganak ka para maging tulay. Pero ang tanong, aling panig ang pipiliin mong paglingkuran? Hindi na nakapagsalita si Elmo. Buong katawan niya ay nanginginig, hindi sa takot lang, kundi sa bigat ng katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng bawat sigaw ng ulan at bulong sa gabi. Nang gabing iyon, habang buhat-buhat nila ni Elias ang katawan ni Aling Dory upang ilibing sa ilalim ng punong paborito nito, dumaan ang isang malakas na hangin. At sa hangin, narinig nila ang tinig, malamig, malalim at pamilyar. Wala na ang tanikala. Panahon na para bumalik ang tunay kong anak. Sumiklab ang lupa. At sa gitna ng apoy, lumitaw ang hugis ng nilalang nakatayo, nakangiti, at may hawak na putol-putol na saranggola. Hindi na ito anino. Hindi na ito guni-guni. Ito na ang simula ng wakas. Madilim ang langit pero ang lupa ay naglalagablab.
Ang mga ugat ng punong nilibingan ni Aling Dory ay unti-unting nasusunog, habang sa gitna ng apoy ay nakatayo ang nilalang, mataas, payat, at parang binubuo ng kidlat at abo. Ang katawan nito ay parang usok na may hugis tao, ngunit ang liwanag sa mga mata ay sapat para mapaluhod ang kahit sinong titingin. Sa kamay nito, kumikislap ang putol-putol na saranggola, alaala ng isang inosenteng pagkakaibigan na ngayon ay ginawang panakot. Elmo, bulong ng tinig nito, malamig na tila bumulong mula sa ilalim ng lupa. Tapos na ang pagtatago. Oras na para bumalik ka sa kung sino ka talaga. Hindi na nakapagsalita si Elmo. Buong katawan niya ay nanginginig, hindi lang sa takot kundi sa dami ng damdaming sumisiksik sa dibdib niya, galit, lungkot, pangungulila, at pagkalito. Hawak niya sa kamay ang mutya, ngayon ay nag-aapoy na ng kulay bughaw. Sa likod niya, naroon si Leanne at si Mang Elias, parehong sugatan, parehong pilit pa ring lumalaban. Hindi ako tulad mo, sigaw ni Elmo. At hindi ako magiging ikaw. Tumawa ang nilalang. Isang tawang walang tunog pero ramdam sa dibdib ang bigat. Hindi mo ba nararamdaman? Ang dugo mo'y akin. Ang liwanag sa loob mo'y akin. Ang apoy sa puso mo, hindi yan sa nanay mong mortal. Sa akin yan. Ako ang liwanag na tinakpan ng dilim. At ikaw ang tulay. Biglang umikot ang hangin. Tumayo ang mga alikabok, gumalaw ang mga dahon sa di karaniwang paraan. At mula sa bawat sulok ng gubat, lumabas ang mga nilalang, mga anino, mga hugis tao na walang mukha, mga hayop na may mga mata ng apoy. Dahan-dahan silang lumalapit, umiikot kay Elmo at sa mga kasama niya. Gusto mo ba talagang lumaban, Elmo? Tanong ng nilalang habang humahakbang palapit. O gusto mo lang mabawi ang mga nawala sa'yo? Kasi kung pipiliin mong bumalik sakin, pwede nating ibalik ang lahat. Si nanay mo. Si Leanne. Pwede nating burahin ang sakit. Sumigaw si Leanne, huwag kang maniwala. Puro kasinungalingan yan. Isa siyang manlilinlang. Pero sa loob ng puso ni Elmo, may bahaging gustong maniwala. May bahaging pagod na. May bahaging gusto na lang ibalik ang lahat sa dati, kahit alam niyang hindi na ito posible. Dahil ang sakit ng pagkawala ng ina, ang bigat ng responsibilidad, at ang takot sa sarili niyang kapangyarihan, lahat ng ito ay halos hindi na niya makayanan. Piliin mo na ako, anak, ulit ng nilalang. At lahat ng ito matatapos. Napaluhod si Elmo. Sa gitna ng apoy, ng hangin, ng liwanag at dilim, nawala ang lahat ng ingay sa isang iglap. Parang nasa loob siya ng isang tahimik na kulungan. At sa loob ng katahimikang yon, narinig niya ang huling tinig ng kanyang ina. Elmo anak, hindi ka isinilang para maglingkod. Isinilang ka para pumili. Tumayo siya. Mabagal. Mabigat. Pero buo ang loob. Hindi ako ang anak mo, sabi niya sa nilalang. At hindi ako magiging ikaw. Ako si Elmo. Anak ako ng isang taong piniling maging ina kahit alam niyang may panganib. Kaibigan ako ng isang taong tinanggap ako kahit hindi ako buo. At ako ang pipili kung sino ang dapat kong maging. Hinawakan niya ang mutya. Kumislap ito ng bughaw, mas maliwanag pa sa araw. Tumalsik ang mga anino sa paligid. Napaatras ang nilalang, napangiwi sa ilaw na tila sumasaksak sa anyo nitong gawa sa kadiliman. Hindi pa huli ang lahat, sigaw ng nilalang. Isang hakbang lang, Elmo. Pwede mong ibalik si nanay, hindi ko kailanman ibebenta ang kaluluwa ko kapalit ng kahit ano, sigaw ni Elmo habang isinaksak ang mutya sa lupa. Lumindol ang paligid. Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga ugat ng puno, binalot ang katawan ng nilalang. Ang liwanag mula sa mutya ay kumalat, tila apoy ng araw na sumusunog sa bawat aninong lumalapit. Pero bago tuluyang masunog ang nilalang, bigla itong nagsalita, ngayon ay may boses na pamilyar. Elmo anak, tulungan mo ako, boses iyon ng kanyang ina. Napatigil si Elmo. Nagdadalawang isip. Nanay? Anak, hindi mo ba ako mahal? Ako ito, umiiyak si Elmo. Hindi na niya alam ang totoo. Hindi niya alam kung ang nilalang ay ginagaya lang ang boses ng ina niya o kung may bahagi nito ang totoo. Tumigil ang apoy. Nanghina ang liwanag ng mutya. Huminto ang lahat. Biglang lumundag ang nilalang, ngayoy kalahating sunog, kalahating bata,
at tumama kay Elmo, sabay sigaw, "Kayo Dandy unang tinraidor. Kayo gani inri kasalanan." Sa isang iglap bumalot ang liwanag. Isang pagsabog ng bughaw, puti at dilaw na kulay ang tumabon sa lahat. Pagdilat ni Elmo, tahimik na ang paligid. Wala na ang nilalang. Wala na rin ang mga anino. Sa kanyang kamay, hawak niya ang mutya, basag na. Sa tabi niya si Lian, sugatan pero buhay. "Panalo tayo?" tanong niya, halos pabulong. "Hindi ko alam," sagot ni Lian habang pinagmamasdan ang langit na unti-unting luminaw. "Pero buhay pa tayo." Habang tinutulungan siya ni Lian makatayo, napansin niya sa gilid ng burol ang isang bata. Nakatalikod. Basang-basa. Hawak-hawak ang saranggola. "Lian, sino iyon?" Ngunit paglingon nila wala na ito. Sa hangin, isang bulong ang lumutang. "Babalik ako, Elmo, at sa susunod, hindi na ako mag-isa." Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng liwanag, ng sigawan, ng labanan sa pagitan ng dilim at liwanag, wala nang natira kundi katahimikan. Ang gubat ay parang huminga muli. Ang mga punong minsang nagmukhang baluktot at puno ng kadiliman, ngayon ay tila bumalik sa dati nilang anyo, tahimik, mapayapa, pero may mga bakas pa rin ng sakit sa mga ugat at sanga. Si Elmo ay nakaupo sa isang batong basag. Wala na siyang mutya sa kamay. Wala na rin ang mabigat na liwanag na bumabalot sa kanya. Ang katawan niya ay sugatan, marumi, at nanlalambot, pero ang puso niya ay mas magaan, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil napili niya ang tama. Kahit masakit. Kahit may kapalit. Lumapit si Lian, may benda sa braso, pero pilit pa ring ngumingiti. Umupo siya sa tabi ni Elmo at tahimik na tiningnan ang papalubog na araw. Ilang saglit silang walang imik. "Hindi ko akalaing aabot tayo rito," bulong ni Lian. Hindi ko nga alam kung totoo pa ang lahat ng to," sagot ni Elmo. "Parang panaginip na hindi ko maintindihan kung masama ba o magandang gising." Tahimik. Hangin lang ang sumasayaw sa paligid nila. "Pero totoo," sabi ni Lian sabay tingin sa kanya. "Totoo ang mga nangyari. Totoo kang lumaban. At totoo kang pinili mong hindi maging tulad nila." Napapikit si Elmo. Sa isipan niya, naririnig pa rin niya ang tinig ng nilalang. Ang pagtawag nito sa kanya bilang anak. Ang pagbanggit nito sa mga alaala. Pero alam niyang hindi na ito dapat pakinggan. Ang halimaw na iyon, anuman ang pinanggalingan, ay isinilang sa kasinungalingan. At bagamat may bahagi nito ang nanay niya, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. "Nasaan na kaya siya ngayon?" tanong ni Elmo. "Sino?" tanong ni Lian. "Yung totoo kong nanay." Sandaling natahimik si Lian bago sumagot. Baka nasa lugar kung saan hindi na siya natatakot. Baka sa wakas, malaya na rin siya. Tumulo ang luha ni Elmo, tahimik. Hindi siya umiyak sa harap ng halimaw. Hindi siya umiyak nang umapoy ang mutya. Pero ngayon, habang nakaupo sa tabi ng kaibigang hindi siya iniwan, doon siya tuluyang bumigay. Lumipas ang mga araw. Bumalik sila sa baryo, kahit marami pa rin ang natatakot sa kanila. May mga nagsasabing isinumpa si Elmo. May mga pilit umiiwas. Pero may ilan ding nagsimulang makinig sa kwento. Nagsimulang maniwala na ang dilim ay hindi laging panakot, minsan, paalala ito ng liwanag na kaya pa ring piliin ng tao. Si Mang Elias ay pansamantalang lumisan para humanap ng mas ligtas na lugar, pero bago siya umalis, iniwan niya si Elmo ng isang kahon. Luma na ito, may ukit ng diwata sa gilid. At sa loob nito, may isang sulat mula sa tunay na ina ni Elmo. "Anak, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay pinili mong hindi sundin ang takot. Alam kong may bahagi ka na maguguluhan. Pero sana, sa kabila ng lahat, piliin mo pa rin ang mabuti. Kasi hindi sukatan ng dugo ang pagiging tao. Sukatan ito ng puso. At sa puso mo, alam kong naroroon ang ilaw na hindi kailanman pinatay ng kadiliman." Hinaplos ni Elmo ang sulat na para bang yakap iyon mula sa kalangitan. Hindi na niya kailangang malaman ang bawat detalye. Hindi na niya kailangang ipilit ang kasagutan sa bawat tanong. Dahil minsan, sapat na ang tiwala na kahit hindi mo naintindihan ang lahat, may dahilan ang bawat pagdaan ng sakit. Nagsimula siyang magturo sa mga batang tulad niya. Mga batang ulila. Mga batang kinatatakutan ng komunidad.
Tinuruan niya silang gumawa ng saranggola. Hindi para lang maglaro, kundi para matutong lumipad kahit paulit-ulit silang mabali, mahulog o mawala. Minsan, habang naglalakad siya sa tabing ilog, may nakita siyang bata. Basang-basa. Nakatalikod. Hawak-hawak ang isang saranggola. Katulad ng nakita niya noong gabing nawala ang nilalang. Lumapit siya. "Uy," tawag niya. "Anong pangalan mo?" Humarap ang bata. Ngumiti. At may ngiti ring pamilyar kay Elmo, hindi dahil nakita na niya ito, kundi dahil parang nakita na niya ito sa salamin. "Wala akong pangalan," sagot ng bata. "Pero gusto kong matuto gumawa ng saranggola." Tumango si Elmo, kahit ang puso niya'y binabalot na naman ng tanong. "Halika. Turuan kita." Habang binubuo nila ang saranggola, tahimik ang paligid. Walang kidlat. Walang halimaw. Pero sa hangin may nararamdamang kaluskos. Hindi takot kundi paalala. Na ang dilim ay laging nandyan, pero kung pipiliin mong dalhin ang liwanag, hindi ka kailanman mawawala. At habang pinalilipad nila ang saranggola, tinanong ng bata si Elmo. "Kuya, totoo bang may halimaw?" Sumagot si Elmo habang nakatingala sa saranggola. Pero totoo rin ang mga taong mas pinipiling maging tao kaysa maging halimaw. Sa langit, dumaan ang ulap na parang anyo ng isang babae. Nakatitig. Tahimik. At sa isang iglap naglaho. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas ng katawan, kundi sa loob ng puso. At sa gabing iyon, habang binabantayan niya ang batang natuto ring lumipad, alam ni Elmo na kahit maraming hindi pa tapos, nagsimula na siya sa pinakamahalagang bagay, ang pumili.